or speech niya na itong West Philippine Sea ay ipaglalaban niya at hindi niya basta-basta ito ibibigay sa China. Totoo naman talaga atin, di po ba? Sa dami-dami po ng nag-ano sa atin, may Amerikano, may Japanese, ano pa, yung mga Espanyol. May umangkin ba ng ating West Philippine Sea? Wala po eh. Ang China lang. Bakit po? Kasi pinagyayabang na nila na powerful sila eh. Ang alam ko. Sa Chacha po, ma'am. Sa Chacha. Yes po. Aware po ba tayo? Kung ikagaganda ng ating bansa, I will agree for that. So, siyempre, hindi naman tayo nakakaalam kung ano yung inside na mga pinag-uusapan, yung agreement o kung ano-ano, no? So, alam ng ating mambabatas yan. At siguro naman di tayo ilalagay sa alanganin para mapahamak ang ating bansa. Kasi alam mo, sa totoo lang, napag-iiwanan na po tayo ng ibang bansa na yung pares ng mga Vietnam, ng mga nakadanas po yan ng mga gera, Pero tingnan mo, napag-iiwanan po tayo kasi nga po, ayaw natin na magkaroon tayo ng change sa ating economic Kailangan po yan. Kailangan po talaga may papasok na mag-invest dito sa ating bansa. Kasi nga po, sila yung magdadala ng magandang trabaho. Magandang trabaho sa taong bayan. So agree ako dyan kung ikakabuti po ng ating bansa. So, Ma'am, may tanong pa po kami. Ano po ang masasabi natin sa ating Pangulong Bongbong Marcos kasi matapang niyang sinabi sa Australia or speech niya na itong West Philippine Sea ay ipaglalaban niya at hindi niya basta-basta ito ibibigay sa China. totoo naman talaga atin, di po ba? Sa dami-dami po ng nag-ano sa atin, may Amerikano, may Japanese, ano pa, yung mga Espanyol. May umangkin ba ng ating West Philippine Sea? Wala po eh. Ang China lang. Bakit po? Kasi pinagyayabang na nila na powerful sila eh. Which is, dapat hindi nila ginagawa yun. Kasi mali yun. Atin yun eh. At isa pa, medyo sinisira nila ang ating mga karagatan. Totoo talaga yon. So, nawa, panalangin natin na sana magkaroon sila ng takot, ng hiya, o sana maisip nila na hindi maganda. Although gusto nila na karagdagan income yun sa kanila, pero hindi ho maganda. Kasi sa totoo lang, kung titingnan mo, parang hindi mo masabing angkin eh. Parang na nag-o-overtake sila sa ating bansa. Kung inaangkin nila no hindi dapat angkinin. Kaya gano'n. So, anyway, kung ano po yung sinabi ng ating presidente, pagkatiwalaan na lang natin. Magtiwala na rin tayo sa ating presidente kasi mas alam niya kung ano yung ikakabuti pa uli ng ating bansa. Di ba? So, Ma'am, last question na lang, ma'am. Ano po ang mensahe niyo sa ating mahal na Pangulo? Ang mensahe ko po sa ating Pangulo, gawin lang niya yung kung ano po yung nakakabuti sa ating bansa, yung ikakabuti po ng ating taong bayan, at higit sa lahat ay tuparin po niya yung pinangako niya na dapat po mapaganda yung ating bansa. Yun lang po. Thank you po. May tanong pa po ako, isa na lang po. Opo. Ma'am, ano po ang masasabi ninyo sa patuloy po na pakikipag-alyansa natin sa iba't ibang bansa like itong Australia at Vietnam at US, Japan. Dati naman tayo nakikipag-alyansa, hindi ba? Hindi naman tayo nakikipag-away sa kanila. At sabihin na natin, wag na nating alalahanin ang nangyari sa mga Japanese, pero sila naman na ni-recognize nila yung pagkakamali nila, di ba? At binabalik nila yung ibig sabihin yung kung alam mo niyo ba yung pares ng ating mga kababayan doon, tinatrato nilang maayos kasi alam nila na mayroon silang hindi magandang nagawa nung araw ng kapanahon ng pananggera. So ibig sabihin, kung nakikipag-alyansa tayo, hindi mo masama yan. Kasi dati na natin itong ginagawa. Marami po nagsasabi po na duwag daw ang ating Pangulong Bongbong Marcos kaya nakikipag-kaibigan. Hindi.
Hindi mo masabing duwag. Kasi dati pa, nakikipag-alyansa na yung mga pangulo natin eh. Buti sana kung siya lang ngayon. Hindi eh. Dati na. Lahat ng ating pangulo, nakikipag-alyansa. Which is dapat talaga yan sa isang bansa. Hindi pa naman tayo matatag na bansa eh. Hindi pa naman tayo talaga mayaman. Although, alam mo na, although mayaman tayo, medyo ano pa ang ating ekonomiya. At yung, alam na, yung pamamahala ba ng ating blessings na bigyan ng Diyos sa atin, sa ating bansa. So, hindi masama pong makipag-alyansa para sa akin. Hindi. Kasi dati na tayong nakikipag-alyansa. Ma'am, ayun, thank you po. Isa na lang po talaga. Ma'am, ano pong masasabi nyo sa mga bumabatikos kay Pangulong Bongbong Marcos dahil wala daw po itong nagawa? Lahat naman eh. Simula sa lahat ng iba-ibang nating mga pangulo, lagi na lang nagbabatik. So why not na lang na magtulong po sila? Why not na lang na magsuporta sila? Alam niyo ho ba na iyan yung mali sa ating mga laging kumukontra? Tumulong sila, suportahan nila. Hindi yung ginagawa na nga ng mabuti ng ating Panginoon, marami pang maraming pintas, marami pang sinasabi. Wag, kasi po, kung tutuusin, hindi ho basta-basta po madali ang humawak ng ating bansa. Marami pong aayusin, marami pong tututuwirin, marami pong mga dapat na aayusin na, alam nyo na, sa tagal ng panahon na medyo na ano ang ating bansa, no? Medyo, tulad sasabihin na natin na down ang tingin ng ibang bansa. Ito po yan. Down na down po ang tingin ng ating ng iba sa ating bansa. At salamat na lang no sa panahon ng ating Tatay Digong kahit na paano. Kaya ako'y dumalaw dito sa Dolomites na ito dahil ito ang gusto ko makita na medyo nalip up po ang ating yung ating bansa. Ibig sabihin nagkaroon ng kunting respeto po. Which is dati talaga po ay medyo nawala no ito. So pagdating ng ating Pangulong Digong, Tatay Digong, ay salamat sa Diyos kasi kahit papaano nalipap. Sa panahon ngayon na si ating Pangulong Bongbong Marcos ay Nagpapatuloy po rin. ipagpapatuloy pa rin niya. At sinabi naman niya, ipagpapatuloy niya kung ano yung nagawa ng ating Tatay Digong. Which is hindi po kasi madali po ito, hindi ba? Marami pa rin nga ang kumukontra. Yun ka ang sinasabi ko, sa mga kumukontra, sumunod na lang, sumuporta na lang, tumulong na lang. Ganun po ang pinakamaganda para po ang ating bansa ay umigi. Kasi kung puro po kontra, matagal na yan, kaya nga ho walang nangyayari sa bansa natin. Yung nakakabuti po, suportahan ang ating Pangulo. Kung ano yung plano niya na maganda, alam naman natin na hindi naman nga magplano sigurong ikapapahamak ng bansa natin, di ba? So, suportahan na lang. Ganun na lang po yun. At maniwala tayo na kung ano yung kaya niyang gawin, di salamat. Di ba? Siguro naman kaya nasabi niya yun kasi may alam niya na kaya niyang gawin. Although, hindi ngayon agad. Alam naman natin na hindi agad-agad yan. Marami pa yan. Marami pa. Wala pa nga. May isang taon na ba ang ating Pangulo? 1 year in 8 months. 1 year na ito. So, ibig sabihin may 4 na taon pa. Di, antayin natin ang 4 na taon kung ano pa ang magagawa ng ating Pangulong Marcos. Ano lang, suportahan lang. Baka may gusto po kayong batiin. Dumadating ba sa international ang vlog nyo? Yes po. Sa aking mga kaibigan dyan, hi. Hello po mga friend ko dyan sa Hong Kong. Enjoy lang po ang buhay. Ang ibang bansa sa aking mga pinsan sa Sweden, aking mga kaibigan sa Switzerland, pinsan sa Germany. Kamusta po kayo? So, binabati ko po kayo at sina Kuya, binabati ko po. Thank you po sa inyo pong time na binigay sa akin. Thank you po. Thank you po.